May tanong sa akin, Boss Ray, tinawagan po ni Bugok na Ola ang asawa ko pero di ko naman siya nilagay na reference nangungulit. At sinabi ng mama ko na may sakit ako kaya hindi ko nasasagot mga tawag at text nila na totoo naman po. Humihingi po sila ng medical record ko. Tama po ba na isend ko sa kanila yon? Paano kung yung doktor ko naman ang tawagan nila? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin na alamin natin kung tama po ba no, na padalan ng proof no, na kayo ay nagkasakit. No, yun nga, hinihingi nila yung medical record ninyo, no, kasi ang sabi po ng inyong nanay, kayo ay nagkasakit, which is totoo naman. Tapos, isa pa, tatawagan ba nila? Yung doktor po ninyo, no, isa pa yan. Tapos, natatawagan yung inyong asawa kahit hindi naman ho ninyo inilagay as reference. Okay po, dito po sa video natin, aalamin po natin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. So, ito po yung pinadala nyo pong mensahe, no? Ang tanong nyo po is, tinatawagan po nila yung, asawa po ninyo, no? Kahit di nyo naman nilagay na reference at nangungulit. Doon po muna tayo, okay? Well, dyan notorious yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Dahil nga po, no? Kasi sila naglalagay ng malware no, doon sa atin pong telepono. Nagsisimula po yan pagka yan, binigyan nyo na ng access sa inyo pong telepono. Kasi yan, sa simula, syempre, para po kayo makapag-apply, no, mga bugok na yan, manghihingi ng access. Okay? Bago nyo, pagka yan, na-download nyo na, manghihingi ng access ngayon. So, pagka binigyan nyo yan, lalagyan na po ng malware yon. So, yung malware po na yon, yun po yung magnanakaw ng information po ng inyong cellphone. Kasama na po dyan yung inyong mga contact list. Well, definitely po, asawa nyo yan, so nasa contact list nyo po yan. So, kaya po sila natatawagan. Okay, yun po yung dahilan kaya natatawagan po yung inyong asawa at talagang kukulitin kayo niyan. Okay, wala naman hong ibang alam gawin niya mga yan, kundi mangwalang yan. No, tingnan nyo po, di ba? Hindi nyo inilagay as reference, pero tinatawagan po nila. Ano kinalaman nun? Di po ba? Kasi ito yan Pagka yung mga yan, hindi ho kayo makontak o hindi nyo sinasagot yung inyong mga tawag po nila. Dahil nga, sabi nyo, or sabi ng nanay ninyo nga, is nagkasakit kayo. Well, talaga naman, pag may sakit ka, paano ka makakasagot? Di po ba? So, ang gagawin yan, mga yan, kung sino po yung nanakaw nila, no, sa inyong contact details or contact list, yun ang pagtatatawagan, yun ang paghaharasin at kukulitin. Kasi ginagamit nila yon as collateral dun sa nahiram po ninyo. Mga walang ya talaga yan. No? So, ang may papayo ko lamang po sa inyo, huwag nyo na lamang pong pansinin sa ngayon. No, talagang ganyan magtrabaho yung mga bugok na wala tayong magagawa dyan. Makukulit talaga yan. Tapos sinabi nga ho ng nanay ninyo, no, ng mama nyo, na may sakit kayo, na totoo naman. No? Tapos, humihingi sila ng medical record nyo. Kasi, nagkasakit nga kayo. Tapos, ang tanong nyo po ito, tama po ba na isend ko sa kanila yon? No? Paano kung yung doktor ko naman ang tawagan? Okay, doon na tayo. Ito po, no? Kung yung pong doktor po ninyo, nandun sa inyong phone list or kung natawagan nyo, kasi ganito yung mga yan, hindi ho porkit nandun lang sa phone list ninyo, yun lang ang matatawag, hindi po. Pati po yung mga tumawag sa inyo, yung mga nag-miss call sa inyo, no, yung mga tinawagan nyo po na kahit wala dun sa inyong phone list, matatawagan or makukulit niyang mga bugok na yan. Yan po yung mga ninanakaw nila. So kung natawagan nyo yung inyong doktor or let's say kasama sa inyong phone list, no, matatawagan po talaga nila. Mga bugok talaga yan. Now, ito po yung kasagutan ko regarding do sa pagbibigay ng medical record. Kasi po ganito yan.
may mga lending companies po, and even ours po, yung pinapasukan ko, nanghihingi naman ho talaga kami ng proof, no, kung talaga bang nagkasakit. Okay? Ang reason po namin doon is para po makagawa po kami ng paraan, no, kung paano matutulungan yung aming kliyente sa pagbabayad. Let's say po, no, for example, kagaya nyo sa inyo, nagkasakit ng, let's say, 1 month, no. So, hindi ho siya nakabayad for that month. Para ho matulungan namin siya, kailangan ho namin kasi ng proof eh. Para i-present po yan dun sa aming credit committee. Okay? Ngayon, pag nakita po ng credit committee na, okay, nagkasakit nga. So, ito, gawin nyo. Ano? So, gagawa kami ngayon ng, ng payment option, no, para dun po sa kliyente, para po yung nalipasan na buwan, no, mabayaran po niya in a staggered way. Kumbaga, tuloy-tuloy yung amortization niya, yung current niya, yung mga darating, pero yung nalibanan niya, yun po paggagawa namin ng paraan, or kung ano po pwede namin gawin. Let's say we can restructure it, no. Marami hong paraan kasi, no. Ito ang tanong, kung pag magbibigay po ba kayo, no, ng inyong medical abstract or medical record dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan, ano mangyayari? Magbibigay ho ba sila ng payment plan sa inyo? Iko-consider ba nila yon? Yung proof na yon? O baka mamaya pag nagbigay kayo, wala lang. Nagbigay lang kayo. Tapos haharasin pa rin kayo. Which is ganun ho mangyayari. Marami ho ako nare-receive na ganyang mga mensahe. Personal message pa po na baga na meron ho akong nag-message sa akin na bankrupt po yung kanyang negosyo. Okay? Yung sari-sari store po, no? Nakapagbigay naman ho siya ng proof na bankrupt talaga. Tinuloy pa rin po yung pangungulit nung OLA. Yung pangwawalang ya, 'di ba? Kasi wala naman nung problema magbigay kayo ng proof, 'di ba? Kaya lang ano ho mangyayari? 'Di ba? Ano ho ba, kumbaga magbibigay ba sila ng ng payment plan, 'di ba? Ikukonsidera ba nila 'yon? Kasi ito yan totoo naman po obligasyon natin bayaran ng ating utang. Kaya lang siyempre dumadating po sa panahon na yan po kagaya niya may nagkakasakit o may mga ibang problema po na mabibigat, no, na nalilibanan po natin yung ating pagbabayad. Ngayon, siyempre po, yung lending company or financing company, maghahanap po ng kumbaga ng proof, no, sa inyo. Manghihingi ng proof talaga sa inyo na kung sinabi nyo, nagkasakit ko, ano ho yung proof na may bibigay nyo? Yung medical abstract, o mga ganun po. So, pagkaya na ibigay po, no, dun sa lending or financing company, yun po ang pagbabasihan nila. Okay, sige, totoo. So, bigyan natin ng payment plan yan para matulungan natin. Kasi dapat ganun give and take yan. Hindi yan po pwedeng take ka lang ng take diba? Yung sasabihin mo na, kasi ito mga linyahan ng mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps tinulungan namin kayo, pinahiram namin kayo, tas ayaw nyo kaming bayaran. Hindi ho. Walang ganun. Negosyo yan diba? Kumbaga, pinautang niya base dapat doon sa kakayanan niya magbayad. Okay? Hindi yung charitable institution ng pagpapautang. Huwag niyo hong gagawin dahilan yun na pinahiram ka namin, tinulungan ka namin, tapos ngayon ayaw mong bayaran. Hindi ho. Kaya nga ho, may credit investigation tayong sinasabi. Okay? Kasi doon mo malalaman kung ang kliyente ninyo may kakayanan magbayad. Diba? Hindi yan po pwede sabihin na pinautang namin kayo tapos ngayon ayaw nyo kami. Hindi ho. Ang may kasalanan doon, yung nag-CI, yung nag-credit investigate. Bakit niya inapruban kung alam niya naman palang walang kakayanan magbayad? Diba? Yan ho ang mahirap dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Wala hong ganyan. Walang credit investigation, walang verification. O paano ho makakapag-evaluate? Di po ba? Shotgun approach ho kasi. Diba? Lahat na lang ho nang mag-apply, a-approvean, bibigyan ho ng pera, biglaan. Patadalan ho talaga ng pera. Nawawala ho yung yung essence nung yung tamang papautang Di po ba? Kaya nga ho may credit investigation. Meron ho tayong sinusunod na 5 C's of credit. Di ba? Bakit di nila ginagawa? Di po ba? Kaya ho nagkaka-leche-leche yung pagpapautang na yan Pati ho tuloy yung mga maayos magpautang, nadadamay po. Di ba? Akala ganun din ang ginagawa. Which is, hindi ho. Di po ba? Kaya ho tayo, mag-iingat tayo pagka tayo mangungutang. Lalo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Puro abuso lang ho aabutin nyo dyan.
Ngayon, kung dun ho sa, sinabi nyo ang well, ang ko doon kasi is, concern ko is, anong gagawin nila doon sa medical record nyo? Kung meron ho silang, konkretong, solusyon na ibibigay sa inyo, pag nagbigay ho kayo ng, medical abstract nyo or kung ano mang proof ninyo para malaman nila na may sakit kayo, maganda ho yun, wala naman ng problema eh. Di ho ba? Di ibigay nyo po. Ngayon, kung nagbigay kayo, tapos walang nangyari, bali wala yung Di ba? Kasi wawalang yain pa rin kayo niya kalimitan dyan sa mga yan, bugok yung mga yan. I-check nyo po yan, no? Sa list of recorded online lending platform, kung yan po is legitimate. Diba? Kasi dapat yan legitimate yan eh. Eh baka mamaya apply by night ho yan. Diba? Wawalang yain lang talaga kayo na wawalang yain yan. Kaya ho tayo iba yung ingat. No, hindi yung porkit nagipit tayo, no, hiram dito, hiram doon. Di kaya may nagdaan po sa ating feeds, no? Manghihiram na tayo. Hindi po. Ugaliin po natin na kumbaga gawin yung ating due diligence, no? Para po malaman kung kung po pwede ba tayo ron, kumbaga legitimate ba yan? Pwede ba nating hiraman? Di ba? Kasi ang mahirap doon ho, nangailangan na tayo ng pera, mawawalang niya pa tayo. Di ba? Doble bukol eh. Iwasan ho natin yun kasi ho, mahirap ho yung yung mapunta kayo dun sa dark side ng anxiety, depression. Napakahirap pong yun. Marami hong hindi nakaka-recover dyan. At marami ho dyan habang buhay na ho nilang dinadala. Ang hirap po nun. Yun ho yung iniiwasan po natin. Kasi pagka ho napunta kayo dun, naku po, mahirap po yun. Biruin mo, napalaking gastos ho nun. Diba? Kasi may gamot ho yan eh. Hindi naman ho po pwedeng yan. Tapos psychiatrist ho ang hinahanap dyan. Kaya nga ho nung mga previous vlogs ko po, 'di ba, sabi ko, manghihingi ho ako ng assistance. Ako suggestion lang ho ito sa ating mga sangay ng gobyerno na mabigyan din ng assistance yung mga nakakaranas po ng anxiety at depression. Kasi iba ho 'yun eh. 'Di ba? Iba yung sugat na na dinaanan po nun. So para kahit papaano po hindi lang makulong o maparusahan yung mga bugok at abusadong online lending apps, pati po yung pinagdaanan nung nakaranas ng anxiety, depression, tsaka nung mga harassment na yan, na kahit papaano mapagaling ho yun. Mabigyan ng assistance. Mahirap po kasi. Kaya ho ako, kung meron hong nakikinig ho, na mga taga-gobyerno natin na nakakasako po sa pagpapautang, yun lamang po naman ang aking kumbaga hihiling sa ating gobyerno na mabigyan ho ng kahit papanong tulong yung mga nakakaranas po ng anxiety at depression. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.